Tayo muna ay manalangin. Salamat Panginoon sa araw na to Lord na ginawa mo sa kalakasan Panginoon na muli kami ay naririto Panginoon. Pinagsama-sama mo Panginoon upang ikaw yung aming pag-aralan. And we continue to claim Panginoon, whenever there's 2 or 3 gathered together in your name, there you are in the midst. At hindi ka sumasablay Panginoon sa pagsama sa amin, sa pagkalinga sa amin, with your great patience and love, Panginoon. We always thank you for that, na maski saan man kami dalhin, Panginoon, yung LPCF. You're still our head, you're still our God. Kaya, Panginoon, we continue dun sa mandate, Panginoon, na kami ay patuloy na bubuksan ng aming mga puso upang mag-aral, kilalanin ka, Panginoon, sa pamamagitan ng Biblia, Panginoon, yung salita. Salamat nga po, Ama, in Jesus' name. Amen and amen. Ang last topic natin is about 2 Peter chapter 2 na tinakal ni Kuya Raymond. And prior to that, tinakal din ni Pastor Jello yung chapter 1. Supposed to be dun sa chart naming mga pastors, ako yung chapter 2. Pero anyway, mas maganda na hinayaan ng Panginoon na hindi mapunta sa akin yung chapter 2. Pero itatouch ko pa rin yung chapter 2 and chapter 1 para yung mga hindi nasagi ng kanilang preaching ay mabigyan natin ng kalinawan, no? Para sa ating lahat, for our favor. Lagi kong pinupush yung kinoin ko lang yung word na o yung phrase na intelligent faith. Kasi kapag yung pangkaraniwan o yung kinalakihan na natin na definition ng faith, parang lahat sinasaalang-alang natin sa pagkakataon lang. Ba? Kung ano yung maramdaman mo in that moment, yun na yun. Pero hindi yun yung nais ng Panginoon. Makikita natin sa Hebrews yung definition ng faith, pero that's not our topic for today. Ang nais ng Panginoon ay magkaroon tayo ng intelligent faith. Hindi tayo uto-uto na katulad ng sinasabi ng ibang mga non-believers, especially yung mga atheists, na ang mga Kristiyano daw, sa lahat ng religion, tayo yung uto-uto. Wala daw tayong sariling pag-iisip. Hindi daw natin ginagamit yung binigay na utak sa atin ng Diyos. Well, hindi naman nila sinabing that way kasi hindi nga sila naniniwala na may Diyos. So, ang paniwala ng mga atheists is we came from a single cell and then we developed to be this. Pero yung nature points to a creator. Lalong-lalo na sa physiology ng ating katawan. At hindi lang yon, even in our emotional and intellectual capacity, makikita mo na merong creator, nag-isip, nag-engineer ng ating kabuuan. So makikita pa rin natin sa Bible, ang sabi is it in Psalms? Sabi, the fool says to himself, there is no God. So tayo, mapalad tayo, sapagkat naniniwala tayo may Diyos, then hindi tayo pwedeng tawaging hangal sa Tagalog, fool. Because we believe. Kabaliktaran ng sinasabi ng mga atheists that we are fools at uto-uto sapagkat naniniwala tayo may Diyos na hindi nakikita. Diba? So, kaya ang lagi natin ipinupush dito is yung agenda ko na patuloy tayong magbasa ng Bible, pag-aralan siya. And so, mayroong mga paraan para matuto tayo sa salita ng Diyos. So last time that I spoke, I said na yung ating apps na ginagamit sa Bible reading, pwede niyong pakinggan. So pinakita ko naman yun yata, di ba? That we could play yung Bible verses na, halimbawa, for the day, may pinadala ko, sabi nga ni Kuya Lawrence, nakalimutan ko yung kahapon na ipadadala ko. Kasi nagpiprepare ako ng papalusot pa. Nagpiprepare ako ng pag-uusapan natin ngayon. So, nung pagkagising ko, usually, nagpapadala na kagad ako ng verses sa inyo. Tapos sabi ko, hindi, yan konti.
basa muna ako ng topics natin for today. And then, natapos yung buong araw, nakaligtaan ko na. Tapos kaninang umaga, sabi ni Kuya Lawrence, Tay, yung verses natin for yesterday and today, ayaw nga. So, pinadala ko kanina. Sana pinansin niyo. Di ba? So, isa na naman sa i-introduce ko sa atin is yung daily bread. Sino nakakalam ng our daily bread? Taas ang kamay. Kakunti lang. Ang daily bread, noong 1930s pa nagsimula. Kaya ako ini-introduce to kasi naniniwala ako na isa ito sa mga nag-akay sa akin sa aking pananampalataya sa Diyos. Kasi siguro mas bata pa ako kay Lalupas. Elementary pa lang siguro ako noon. Ang tawag pa sa kanila yung RBC, Radio Broadcast, Radio Bible something. Yun yung tawag nila. Tapos tinawag na nila yung sarili nila na Our Daily Bread Ministries. Pero nung kabataan ko, siguro mga elementary days pa lang yun, hanggang mag-high school, nakikita ko siya sa dyaryo. Pero nakikita ko din siya sa National Bookstore. National Bookstore lang naman yung panahon namin na nabibilhan ng mga kung anik-anik, di ba? So nakikita ko rin siya doon, may quarterly, tsaka may yearly, yung Our Daily Bread. So, meron din siyang Tagalog na version, meron siyang English. Pero yung madalas kong nababasa, syempre yung libre, yung nasa dyaryo. So, nababasa ko yun. And I believe may utang na loob ako dito sa ministries na to para i-akayin tayo. So, ang ibig kong tukuyin dito is ang Panginoon gumagamit ng mga tao, ng simbahan, ng mga individual, mga nagsisibing tatay natin habang tayo grow, hindi lang yung mga biological fathers natin. Nagpapadala ang Panginoon ng mga tao para akayin tayo kung saan niya tayo gustong mapunta. So, ang nais ng Panginoon ay ang lahat ay makakilala sa Kanya at ang lahat ay maligtas, di ba? So, hindi ko natutukuyin kung nasaan yun sa Bible. Pero sinasabi niya, yun yung puso ng Panginoon, na ang lahat ay makakilala at makatagpo ng kaligtasan. So, hanapin na lang natin. And so, patingin sa akin. Tingnan natin kung paano ngayon nag-evolve na from pamphlets and booklets yung Our Daily Bread. So, again, I will ask you, sino dito ang walang cellphone? I'm sure lahat meron, di ba? Lahat meron. At hindi lahat may Bible sa cellphone sila. Well, I encourage you na magkaroon ng Bible yung ating mga cellphones. Kasi ang dami yung libre. Hindi mo kinakailangan magbayad. Babayaran mo lang libre, tsaka yung connection, data. And then, pwede mo ka nang magbasa ng Bible anywhere, anytime. Kapag nagkaroon ka ng free time, sumakay ka sa FX, na traffic kayo, imbis na mabuisit ka sa mga balita, magbasa ka lang ng Bible. Diba? So, yun yung marami pa sa mga paraan ng Panginoon para tayo ay kalingain niya. So, punta tayo sa ito yung icon ng tawag dito ng Our Daily Bread. And kung hindi nyo alam, tuturuan kayo, pipindutin nyo lang yung Play Store. Tapos, type nyo Our Daily Bread. Ituturo ka rin. Yun Our Daily Bread. 4.5 stars. So, ang sinasabi ko dito, hindi nyo kinakailangan maging magaling sa computers or sa new technology natin. Madali lang. Pipindutin mo lang. So, kung sino dito yung nga pala ang may mga daily devotions? Nagde-daily devotions. So, ilan-ilan lang, Kaya nga, ini-encourage ko, pinadadali ng Panginoon. Wala tayong excuse para sabihin na, wala akong time para magkaroon ng daily devotions. Wala tayong excuse. Kasi tingnan mo itong daily bread. Dati bibili ka pa. Well, available pa rin naman kung old school ka, gusto mo pa rin talaga ng libro, pamphlet. Pero dahil lahat tayong may cellphone, pwede nyo nang pindutin lang, i-download yung application ng Daily Bread, and then,
pwede na nating basahin. Ayun, ang gusto kong i-share sa inyo, which is related dun sa pag-uusapan natin, is yung etong June 27. One sure thing. So eto yung itsura ng daily devotions na sinishare ng Our Daily Bread. So one sure thing, tsaka isa pa nga pala, kung dati, di ba nagpapadala tayo ng daily Bible verses, wala tayong apps, ang sinusundan ko, yung meron din to kasing portion na kapag sinundan mo siya, mababasa mo din yung entire Bible in 1 year. May 1 year Bible reading din to. See Our Daily Bread. So ito yung mga mababasa mo dyan. And at the same time, ngayon, pwede mo na siyang i-play. So i-play natin. Kung tamad ka magbasa, pakikinggan mo lang. Ito English version. So, I'm sure may Tagalog din, pero sa English muna tayo, kasi ito yung meron ako. So pakinggan natin. Yeah. Him, all things hold together. Colossians 1:17. Welcome to today's encouragement from Our Daily Bread. One Sure Thing was written and read by Mike Whitmer. Colossians chapter 1, verses 15 through 23. Pinindot ko yung verse na ako. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn among the dead, so that in everything he might have the supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. One sure thing. Trees in cold climates prepare for winter through a process called hardening. Water drains from cells so they won't freeze, expand, and burst the tree. The water that remains between the cells is too pure for ice crystals to attach. Its temperature can now drop to 40 degrees below zero without cracking the tree. Trees harden at the same time each year because they take their cues from the fixed calendar of shortening days. They don't stake their lives on the weather, which may be unseasonably mild. They trust the sun for the one sure thing. The Son who made the sun is surer yet. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, and in him all things hold together. Who tells trees when to harden each year? The same Son who makes the sun rise each morning and puts it to bed each night, pulls tides with the moon, whirls electrons in every cell, pumps your heart and inflates your lungs, and holds you when your heart is broken. What holds the world together isn't a force within nature, but a person outside it. A person who entered the world he made so he could reconcile to himself all things, including you. In this unpredictable world, you got one truth. Jesus will present you holy in his sight, without blemish, and free from accusation. Let's pray. Lord, thank you that in an uncertain world, you remain our sure foundation.
Help us trust your unchanging love and rest in your sustaining power. In Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. What frightens you? How does Jesus' power over the world encourage you to pray and rest in Him? So, makikita po natin, no? Ito, proof ko sa inyo. 4 minutes and 35 seconds a day. Each day. So, pwede kayong hindi na mag-excuse na wala kayong time. Kasi less than 5 minutes, magkakaroon ka ng devotion, susundan mo lang to. Diba? Kung sasabihin mo na, hindi mahirap maghanap ng mga topics, hindi mahirap. Ang sabi, diba, if you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. Kung tunay tayong naghahanap ng kaalaman patungkol sa Diyos, hindi excuse para sabihin natin wala akong time. Lahat ng tao, yun ang naging excuse at one point na I'm so busy. Busy ako. Lord, naghahanap buhay naman ako para sa aking mga anak na ikaw din yung nagbigay sa pamilyang ito. So, nini-nurture ko to. Hindi excuse na busy tayo sa paghahanap buhay. Hindi excuse na tayo ay estudyante, na nag-aaral tayo kaya hindi na tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi totoo yun. Kung naghahanap ka ng katotohanan tungkol sa Diyos, maraming paraan ang binigay ng Diyos para sa atin, para mahanap siya. So, hindi lang ito ang ino-offer niya, di ba? Makikita natin si Our Daily Bread, ino-offer niya, mayroong kaalaman tungkol sa science. Marami ba sa atin na nakakaalam na ang mga puno doon sa lugar na nag-snow ay nag-harden sila? Kung alam natin yung bear, yung mga oso, nag-hibernate. Yes? Ang ibig sabihin yung trees, nag-hibernate din. Kasi kung hindi nila ipupush out yung extra water sa kanilang katawan, sa trunk, paglamig ng panahon, mag-expand magso-solidify yung mga water, magbe-burst yung katawan, yung fibers ng kahoy. So, right after ng winter, kung hindi gagawin ng puno, ng mga trees yun, kasunod nun, mamamatay na sila. That means, dapat, talo pa ng disyerto yung ano na yun. Parang magiging disyerto yung lugar na may mga trees. Pero nakikita natin hindi. Puno din sila ng mga halaman, mga puno, di ba? Nabubuhay. So, sino makapagsasabi na naniniwala lang sa science at hindi sa creation, sa creator, na mayroong isip yung mga halaman. Nag-o-observe sila sa pagsikat ng araw at pagbaba ng araw. So, maski ang mga puno at mga halaman, alam nilang may Diyos. Kasi constant yung pagsikat ng araw at paglubog ng araw. So, in every season, umiiksi, umahaba yung panahon ng araw at gabi. Pero nagagawang malaman ang mga puno yon. Ibig sabihin, talo pa tayo ng mga puno at mga halaman. Because they know. They are sure of it. Hinihintay nila yung tamang haba ng sikat ng araw para gawin nila yung mga bagay na yun. So, makikita natin, no, yung Our Daily Bread, hindi lang siya tungkol sa Diyos, pati sa creation ng Diyos. Ini-introduce tayo sa science, sa mga extra na kaalaman. Meron pa to, bibigyan ka pa ng insight. So, hindi ka na maghahanap ng mga write-ups ng mga Bible scholars para magkaroon ng extra knowledge. So, tingnan nyo, in Colossians, Paul refutes false teaching. So, binibigyan tayo ng idea kung bakit sinulat ng writer yung Colossians. So, makikita natin si Paul yung writer. At ibig sabihin, parang yung time nung panahon ni Paul, parang time din natin. May mga false teachers and prophets. So, do we have any more excuse para hindi mag-aral ng Bible, ng salita ng Diyos? No. We should be intelligent people, intelligent individuals. Gagamitin kung ano yung utak na binigay sa atin, pang-intindi. Hindi kinakailangan maging rocket scientist para maintindihan yung Bible. Kasi, katulad nga ng ito, pupunta na ngayon tayo doon sa nakaraang
preachings ni Kuya Jello at saka ni Kuya Raymart. So sasakyan natin buksan natin yung aking mga pin-repair. So ang sabi sa Colossians, ito yung kanina na reading ng Our Daily Bread. Tapos mamaya, ima-match natin sila doon sa preaching ni Kuya Raymart sa mga verses, hindi sa preaching niya, sa mga verses, pati ng kay Kuya Jello. So, dito sa first part, from 15, verses 15 down, hanggang 20, ipinakikilala dito yung katauhan ni Jesus Christ. Kung hindi nyo pa kilala si Jesus Christ, alam nyo ba na sino dito ang nakakakilala kay Calvin, John Calvin, at saka sa mga Arminians. So itong dalawang Bible scholars nito na nabuhay before ay mayroong pagtatalo. Isang naniniwala sa once saved, always saved, at isa naman naniniwala na we can lose our salvation. Tapos, during that time, si John Calvin may kaibigan, si Michael Servetus. Itong nagkataon naman, si Michael Servetus, hindi naniniwala sa Trinity. So, tayong lahat naniniwala na ang Diyos may tatlong persona, di ba? Nakikita na natin sa Bible. We believe dun sa Trinity, maski yung word na Trinity, wala sa Bible. Pero ito yung aral na tinuturo ng Biblia, ng 66 books, na ang Diyos mayroong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero itong si Michael Servetus, na kaibigan ni John Calvin, hindi siya naniniwala doon. And during their time, kapag pag binantog kang heretic o may heresy, no? Naniniwala ka sa mga heresies, magkaiba lang kayo ng stand. Yung batas nun, susunugin ka sa pole. Itatali ka sa pole, susunugin ka. So, na-accuse ngayon yung si Michael, dahil nagtatalo nga sila. At kinampihan ng government during that time, si John Calvin. At hinatulan si Michael Servetus na kamatayan. Kaibigan niya yun. For 20 years. So, ilang taon na kayo magkaibigan ni, kayong tatlo? Si Dave, ikaw, Lawrence, tsaka si Raymond. Hindi mo kayo. Ilang taon na kayo ngayon? 30? 16? Minus 16. Kasi sabihin natin, first year pa lang, magkakaibigan na kayo. So, ilang taon na yon? May mga 20 years na rin? Oh, parang kayo to. Nagtatalo tungkol sa Biblia. At yung isa, nahatulan ng kamatayan. Pero ang nag-akusa, yung kaibigan. Ito ngayon yung mga hinahawakan ng mga biblical scholars, ng mga tao. Hindi, Calvin ako. Si Calvin, kaibigan ni Michael. Si Michael, inakusahan ni John Calvin, sinunog sa pole. Si Arminius naman, na iba naman yung kanyang hold. Pero imagine niyo kung during that time na nabuhay tayo at nagtalo lang kayong dalawa. At inakusahan mo siya. At ikaw ang pinanigan ng gobyerno. Ikaw ang hatulan ng kamatayan. Sunog ka. Pero dahil kaibigan mo siya, o si Dave, sabi niyo, huwag niyo na lang sunugin, pugot ulo na lang. Parang lumalabas, mabuting kaibigan ka sa kasi burned alive yun. So, ibig sabihin, may care ka pa rin. Kung sinabihin mo na, pugot na lang. O, di ba? Yun yung pinanghahawakan ng natin ngayon. Dalawang kampo. Do you believe na once saved, always saved? Or do you believe that you can lose your salvation? So, balik tayo dito. So, He is before all things, 17. Ang sabi dito, He is before all things. Tinutukoy si Jesus Christ. Ito, siguro hindi nabasa ni Michael Servetus. Kasi sabi niya, hindi daw eternal si Jesus Christ.
Pero makikita natin dito, He is before all things. So, nagsaside tuloy ako kay Calvin. Pero it doesn't mean na Calvinist ako. Yung 5 points ng Calvinism, hindi ko lahat sinasakyan. Pero yun, sa ibang pagkakataon natin pag-aralan yon. Ang pag-aaralan lang natin ngayon is to determine whether you are saved or not saved. Ikaw ba ay hawak mo ba yung buhay na walang hanggan ngayon habang nabubuhay tayo sa earth? And so, sabi dito, He is the head of the body, the church, tayo yon. He is the beginning and the firstborn, Alpha and the Omega. And from among the dead, so that in everything He might have supremacy. So pinakikilala ni Paul sa Colossians na walang hihigit kay Jesus Christ. So, jump in na tayo din sa portion ng 21. Ang sabi dito, once you were alienated from God. So ito na yung pinag-uusapan natin. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. So inert yung kasamaan ng tao. Walang makapagsasabi na siya ay mabuti. Ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Did you hear about that already? So, hindi natin pwedeng i-refute o kontrahin na tayo ay likas na mabuti. Sapagkat ang sabi ng Bible, hindi. Likas na masama ka. At kaaway ka ng Diyos. Hiwalay kayo ng Diyos. You were alienated even from your mind. You have this evil behavior. So, ang intentions mo is either selfish or ayaw mo sa kagustuhan ng Diyos. Pero, ang sabi nito, but now, He has reconciled you by Christ's physical body through death sa cross, di ba? Alam natin lahat yan, to present you. Tayong lahat ng mananampalataya, ipe-present niya tayo holy in the sight of God. God His Father. So, baba, nananampalataya ka sa Kanya, pagkaharap mo na yung Diyos Ama, ito yung mga, tupa ko. Hindi makikita yung kasalanan natin because nanampalataya tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. So, bayad na yung kasalanan natin. Yung penalty ng sin, hindi tayo ang nagbayad. Okay? So, holy in His sight. Sa mata ng Diyos, wala tayong ginawang kasalanan. Pero it doesn't mean na hindi natin ginawa yung kasalanan. Ginawa natin yun, may nagbayad lang. Okay? Huwag nating isipin na, malinis ang tingin sa akin ng Diyos. Oo nga, pero hindi dahil sa'yo. So, kinakailangan nandoon yung stand natin, yung katayuan natin. Okay? Without blemish and free from accusation. So, supposed to be, kung nagbabasa tayo ng Bible, maaalala natin. Di ba? Tsaka pagka kumakanta tayo, yung mga kanta ni Don Moen, now there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ang nakakaalam na lang yata sa inyo si Kuya Jello. Yun sa kanta na yun. No. Kayo ba, familiar kayo sa kanta yun? No. Pero yun yung verse na kinuha sa Bible, ginawang kanta, di ba? Kaya matatandaan nyo kagad yun. If you just listen sa mga old songs na there is no accusations anymore. Sino yung accuser? LPCF, sino yung accuser? Si Satan. Yun ang trabaho niya. Lagi tayong i-accuse. Hindi, makasalanan yung pastor niyo. Tingnan niyo. Hindi niyo lang alam kung ano tumatakbo sa isip niya. Akala niyo ba yung mga pastor, yung mga tumatayo dito, banal at perpekto? Akala niyo ba si John Calvin na sinusundan ng mga Calvinist ay perpekto? Mabuting kaibigan ba siya? O si Arminian, ganun din ba? Si Arminius? Kasi ang sabi sa Bible, lahat ay nagkasala at hindi umol. Ngayon, ang gusto kong i-present natin ngayon by this time, very now, ngayong oras na to. Bakit ang tao namimili? Ang sabi ni Paul sa kanyang, isa sa kanyang epistles, who is Apollos, who is Paul, who is Peter? Hindi dapat yun yung choice natin. Ang choice natin dapat, who is Jesus Christ? Kung ano yung sinabi niya. Hindi yung sinabi ni Apollos. During their time, si Apollos
ay magaling na preacher. Maraming tagasunod. Talo niya sa popularity. Halimbawa, maraming nagpipreach dito. Pag si Apollos yung tatayo dito, maraming uma-attend. Pag nalaman na nila na si Paul o iba yung tatayo, si Barnabas, si Timothy, whoever, sabi ng tao, ayoko magsalita yun. Absent na lang tayo, mag-megaball na lang tayo. Pero ginagawa natin yun. Ay, si Kuya Lawrence mo yung magsasalita eh. Dalawat kalahating oras magsasalita. Magugutom ako. Hintayin ko na lang na si Kuya Jello magsalita kasi 45 minutes lang. Nagmamadaling umalis kasi. Gusto ko, ano pamagat ng pinag-uusapan natin ngayon? Ito yung pamagat ng ating pinag-uusapan. If. Yung salitang if. Kaya ko hinighlight yan kasi dito, transition yan. Kung gagamitin niya ating mga isip, transition yan. Sinabi nung una, si Jesus ay ganito. He is God. And He paid for our sins that we are able to come to the presence of God the Father at kakausapin natin siya. We don't need the high priest anymore. We don't need the Holy of Holies anymore. Direkta na agad tayo sa presence ng God because of what Jesus did. Pero meron sinabi dito sa verse 23, if you continue in your faith, if you continue, kung tayo ay magpapatuloy sa ating pananampalataya. Many times we heard na wala na tayong dapat gawin. Once we are saved, we are saved. Maski nagkakasala tayo, we are saved. Marami tuloy ang naniniwala na deliberately sinasadya nilang mamuhay taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat naniniwala sila na at one point in time, tinanggap ko si Jesus ng buong puso. Pero hindi yun ang sinasabi ng Bible. I'm not saying now na you could lose your salvation or you could not lose your salvation. Ang gusto ko, tayo ang mag-decide para sa atin. Sugarol ka ba? Hindi. Kung hindi, sabi mo, hindi, ayokong isugal. Sino dito ang isusugal yung buhay niya? Na pagka nagkamali ka ng pagsunod, mapupunta ka sa hell, not in heaven. Na inaakala mong dun ka papunta, pero hindi. Isa sa mga pinakinggan ko si R.C. Sproul, si John MacArthur, si Alistair Begg. Those people are reformist. Strictly Bible-based yung mga sinasabi nila. And I like them for that. Pero itong mga tao to naniniwala that they could not lose their salvation. Ako din. Naniniwala ako. Mamaya sasabihin ko kung bakit. Okay? Pero ang sabi dito, sa mga verses na to, sa Colossians, if you continue, ang challenge ko dito is, let's not make something na simple, complicated. Kasi ito, maski English to, straightforward yung pagkakasabi. Di ba? Tingnan nyo itong sentence. If you continue in your faith, established and firm, and do not move. Walang kilusan. Walang alisan. Do not move from the hope. Ano yung hope? Yung blessed hope. Diba? Held out in the gospel. Held out. Yun yung pinipresent na hawak-hawak ng gospel. What is the gospel? Anong ibig sabihin ng gospel? Good news. And who is the gospel? Tinutukoy dito. Ito yung gospel, oh. Pinipresent si Jesus Christ. Jesus Christ is the good news. Dapat nakahilera tayo. Nakapila tayong lahat papunta ng impyerno. Pero dahil dun sa sacrifice ni Jesus Christ, and who is Jesus Christ? God, na katawang tao, pinagbayaran yung kasalanan natin, nabuhay na muli, and then gave us the promises that if you believe in me, come follow me, carry your cross. Those are not invitations na madali. Carry your cross. Kaya nyo bang buhatin yung motor? Yung bisikleta lang, hindi, hirap na hirap ang buhatin, di ba? Yung cross na pinabuhat sa Panginoon, troso eh.
Kaya nga kailangan niya pa si Simon kasi gulpi sarado na ang Panginoon nung inaano niya. Yun ang sacrifice na yun. Yun yung good news. Na hindi mo na kinakailangan pagbayaran. Pero kinakailangan, ang sabi ng Panginoon, you need to have a relationship with me. Hindi lang yung sasabihin mo, I accept you, Lord. Siyempre, common sense, gagamitin natin, common sense. Everyone, as a normal person, have a common sense. Siyempre, pag tinanong kayo ng Panginoon, gusto mo bang mapunta sa langit? Yes, Lord. Ayaw mong mapunta sa impyerno? Of course, Lord. Oh, then accept me. Okay, accept me. And then, ang gagawin ng tao, he'll go on his merry way. Yung gusto niyang gawin, yun pa rin ang gagawin niya because he believed that he cannot lose his salvation. Mamaya ipipresent din natin, if we still have time, na totoo na we cannot lose our salvation. And totoo din that we could lose our salvation. Sabi kasi dito, if. Transition yung if. Dalawang pwedeng mangyari kapag sinabing kung. Kung gagawin mo to, sabi ng nililigawan mo, sasagutin kita. Siyempre, pag hindi mo ginawa yun, hindi ka sasagutin. Kung gagawin mo to, pakakasalan kita. Hindi mo ginawa, siyempre, hindi ka pakakasalan yun. Right? Simple lang. So let's make it simple now. If you continue in your faith, so ibig sabihin, paano ba nagko-continue ng faith? Alam ng mind mo na dapat tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Pero yung kilos natin, taliwas sa sinasabi ng bibig natin. Consistent ba yon? Is that walking in the Spirit? Ang sabi mo, nananampalataya ako. Hintayin mo lang ako dyan. Gagawin ko muna itong mga gusto kong gawin. Hindi yun pananampalataya. Ang pananampalataya, sinabi ng Panginoon, katulad kay Abraham, nabubuhay niya ng maayos si Abraham sa Canaan. Ang sabi ng Panginoon, tayo ka dyan, umalis ka, dalhin mo ang pamilya mo dito sa lugar na to. Sige. Naniniwala ako sa iyo. Yun ang pananampalataya. Nung sinabing tumayo, lumisan dun sa lugar na yon, ganun ang ginawa niya. That's pananampalataya. Kaya sa Hebrew sinabi na man of faith si Abraham because of what he did. Pero napatunayan pa rin na mataas talaga yung pananampalataya niya dahil nung sinabi na i-offer mo yung anak mo, i-offer mo sa akin. Dahil kilala niya ang Diyos, siya ang Diyos na source ng buhay. So pag sinabing i-offer niya, ito yung dahilan ni Abraham. Kaya siya nananampalataya, kaya niyang i-offer si Isaac. Kasi ang sabi niya sa sarili niya, itong Diyos na to, ang nag-ask sa akin, He might be testing me. Pero I know Him, He is the source of life. So kapag in-offer ko sa Kanya, He can give it back to Him. Kaya yun yung pananampalataya. So pag sinabi ng Panginoon, ayaw ko ng trabaho yan para sa'yo. Pero ipinipilit mo pa rin. Ito yung pangarap ko Lord. Ito yung pangarap kong alam ko, naniniwala ako na magdadala sa akin sa marangyang buhay. Pero alam ng Diyos, hindi ka na magsisimba. Kasi pati linggo, Sabado at linggo, magtatrabaho ka. At yun ay idadahilan mo sa akin para hindi magsimba. So ang sabi ng Panginoon, negative. Hindi ko ibibigay ang trabaho niyan sa'yo. Or else, lalayo ka sa akin. So ang point ng Panginoon lagi is mapabuti tayo. Pero dahil meron tayong sariling free will, pag-iisip, naniniwala kang yun pa rin yung makakapagbigay sa'yo ng marangyang buhay. Itinuloy mo pa rin. Pananampalataya ba yun? Hindi pananampalataya yun. So if we continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope. Yung hope na to is yung pangako ng Panginoon. Itong tatlong binabanggit ko na to, continue in your faith, established and firm, it gives us yung three basic na meron dapat yung tao. Number 1, in faith. Continue in His kindness. Sabi sa Romans 11:12. Consider therefore the kindness and sternness of God. Sternness to those who fell, kahigpitan. Ang mga tatay minsan ganun, mahigpit. Stern. But kindness to you. Sa mga nanampalataya sa Kanya. Provided that, ito namang provided that is the same as the word if. Okay? Iisa meaning yan. Provided that, kinakailangan nga lang, no? That you continue in His kindness.
magpatuloy tayo sa kanyang kabutihan. Otherwise, you will also be cut off. So ito na kagad, dalawang verses na nagpapakilala na if you do not continue. Kaya nga sabi ba, at one point sa Revelation, ang nagpapatuloy ay siyang maliligtas. Marami pa rin nagdi-debate about the meaning of that phrase. Pero let's make it simple. Let's make it an intelligent faith. Kung hindi ka magpapatuloy, meron ba kayong kilala na nakakilala sa Panginoon? Pero wala na ngayon dito sa simbahan. Parang ningas gugon. Nung makakilala sa Panginoon, dahil nandoon yung crush niya, nandoon yung mga tropa niya. Pero nung umalis yung tropa, umalis yung crush, umalis na rin siya sa church. Pananampalataya, umuugong. May tinatamaan. Oh. Pagpapatuloy ba yon? Yung nawala yung reason mo, ang ibig sabihin, hindi ang Panginoong Hesus yung reason mo. Ang gusto ko dun sa simbahan na yon, meron silang breakfast. Amen daw. Papainan ko kayo ng mga breakfast pa rin para magpatuloy pa yan. Ephesians 3:17, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established, firm and established in what foundation? In love. Colossians 1:5, the faith and love that spring from the hope. Ano yung hope natin? Ano yung blessed hope ng mga mananampalataya? Matatagpuan sa langit. Soon. Ito yung hope natin. Soon. Lilipas tong corrupt na government na to. Soon, matatapos din yung paghihirap natin. Pagbalik ng Panginoong Hesus, aayusin niya ang lahat. Sa second coming ng Panginoon, aayusin niya ang lahat. Sabi, blessed hope, stored up for you in heaven, and about which you have already heard in true message of the gospel. Ang gospel, hindi mo pwedeng ikulong sa isang sentence. Pwede mo lang siyang ilagay, kung gusto mong maiksi yung definition mo ng gospel, ang gospel ay eto. Uy, na iba. Napindot ko. Pero nababasa nyo naman. Yan yung pinakamaiksing definition ng gospel o good news. Ang Panginoong Jesus. So anytime na mag-share tayo ng salita ng Diyos, we can easily just say na ang pagkakatawang tao ng Panginoong Jesus, yun yung greatest news na narinig ng sangkatauhan. So kung hindi natin ngayon pag-aaralan ito, kailan? Ang sabi sa 2 Peter, ito yung diniscuss ni Kuya Raymar. So, yung banda sa may itaas, kasi kaunti na lang yung time ko, jump kagad tayo, ayaw, toing. Jump kagad tayo dito sa verse 20. Ang sabi dito na naman, if they have escaped, ang argument ng mga Arminians at Calvinians dito is, kung sino daw yung kinakausap o nire-refer ni Paul dito sa mga sulat na to. Okay? Ang sabi dito, in this portion, kasi nagsimula ito sa 17, ang tinutukoy dito ay mga false teachers. False teachers. Pero kapag kami false teachers, meron ding false believers. False believers. And dapat, katulad ng sinabi ko kanina, let's make it simple. Huwag natin masyadong pahirapin. Huwag natin masyadong palilimin. Bakit? Nais bang ng Diyos na nag-create siya ng Bible? Kinumpile niya yung 66 books. 40-ish authors. Para lang lituin yung mga tao. Yun ba ang nais ng Panginoon? Lilituhin tayo sa panahon natin? Magtalo-talo? I don't think hindi yun. Ang mga nagtatalo-talo, yun yung nagpapalito sa atin. Sinong susundan ko? Sinong susundan ko? Pero even before the Bible was compiled, sinabi na ni Paul, who is Apollos, who is Paul, who is Barnabas, who are these people? They are just people. Katulad din natin silang nagkakamali.
So, ang stand natin as LPCF, mananampalataya ng Panginoon, si Jesus yung ipa-follow natin. Be ready. Kapag ka nagbabasa tayo, lalo't red letters, katulad ng sabi ko before, kapag ka kulay red, sino nagsasalita? Oh. At kanino patungkol? Ako yun, at ikaw yun. Papunta sa akin yung sinasabi ng Panginoon. Huwag nating sakyan yung sinabi ng mga nag-i-interpret ng Bible. We can ask the Holy Spirit, Lord, hindi ko maintindihan, sinong tama sa kanila? Pwede natin tanungin yun, kasi Diyos yun eh. Yung Holy Spirit. The Holy Spirit is God. And He answers. And how does He answer? Through the Word of God. Paano mo ngayon malalaman kung hindi ka nagbabasa? Walang reference ang Holy Spirit. Pinatutunayan din na wala kang relationship sa Kanya. You did not continue. Hindi mo pinalo up yung kumbaga, yung pag-accept kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pagpasa sa iyo ng bola, parang sa basketball. Papalay up ka na. Pinasa mo pa sa nandoon sa 3. Papalay up ka na, 2 points. Pinagpalit mo pa sa 3, sa another 1 point, sumablay. O di wala. Ganun, parang ganun yung illustration ng hindi nagpa-follow through sa pananampalataya. If they have escaped, ito pinaka-simplihan lang natin yung pag-uusap natin dito. If they have escaped, past tense, escape, the corruption of the world by knowing our Lord Jesus Christ, Savior Jesus Christ, and are again entangled in it, and are overcome, tinalo sila ng circumstances. Bakit? They are worse off in the end than they were at the beginning. Maraming tao nagsabi, nananampalataya sila sa Panginoon. Pero hindi sila nagpapatuloy. Pinatutunayan na hindi sila mananampalataya. So ang sabi ng Calvinist versus the Arminian, ang sabi, hindi tunay na mananampalataya itong mga taong to. I also agree with them. Pero, let's talk yung real to. Tayong mananampalataya. Hindi ba kapag pumupunta tayo sa church, we dress yung best natin to look? Anong pang ginagawa natin? Outside lang yon. Ginagawa natin, pipindutin natin yung puso natin, nire-retract natin yung mga sungay natin. Tinatago natin yung who we really are. Yung best na, we put our best foot forward para maitago yung katotohanan. Maraming ganon. And sometimes we do that kasi nakakahiya kung ano yung katotohanan sa katauhan mo. Pero kapag hindi mo inaccept na merong sablay sa pagkatao mo, hindi magagamot ng Panginoong Hesus yun. Hindi magagamot ng salita. You must accept na there is something wrong with you bago ka magamot ng salita ng Diyos. Kapag ka dininay mo ng dininay, yung katotohanan na meron pa rin akong sungay eh. And every time na papasok ako sa church, pipindutin ko, nare-retract. Pag lalabas na ako, pipindutin ko, bumabalik na naman. Ang masaklap nito, yung buntot. May buntot pa. Laging ganun. Yun ang yung istorya ng buhay natin. And dapat makorek natin yun. How do we correct that? Yung pagpunta ba sa church means that you are saved? Ito lang yung means of your sanctification. Magpapatuloy ka. Pero hindi lang dapat nananatili na nakaupo ka dito. Dapat kasama ka sa pagkilos ng church. Hindi lang nag-check ka lang ng attendance. Pero kapag umabsent ka naman, lalong talo ka. Kasi hindi mo maririnig yung salita ng Diyos. So these are means. Pero nasa iyo pa rin kung susunod ka, kung i-apply mo sa buhay mo, di ba? If you continue on. At hindi natin pwedeng i-deny na hindi nakakilala sa Panginoon ang dinidescribe na to. Ang sabi nito, for people, hindi lang yung these people. Yung these people, these are the false teachers. Yes. Yan yung mga false teachers. And this statement
is a general statement na. For people are, hindi na those people, kasi kung yung tinutukoy ni Paul dito is yung these people, hindi yan yung these people. Kasi ang mangyayari, for these people are, dapat sasabihin niya. Pero pinakilala lang niya. Kung sabi niya, these people are springs without water. Spring na walang tubig. Para saan ba yung spring? Kuhanan ng inuman ng tubig. Kasi tayong mga generations ngayon, meron na kasing water stations filling stations. Pero during our time, o during pa ng times ng mga lola natin, sila Nanay Bailey, sa mga bukid, sa mga gilid-gilid ng bundok, nung wala pang nawasa, doon kukuha ng tubig, sinasala. Yun ang saysay ng spring. Sa Ilonggo, bubon, ang tawag bubon. Sa Tagalog ba? Anong Tagalog ng spring? Bukal, tama. So yun yung sense ng bukal. Magbigay ng malinis na tubig. Drinkable water. Ang sabi, yung mga false teachers daw are springs, bukal, na walang tubig. Tuyot, walang sense. Diba? And mist, driven by storm. Yung mist, tinutulak lang daw ng hangin. Ito ngayon yung nakakatakot dito. Blackest darkness is reserved for them. Alam nyo, pag binasa nyo yung Bible, ang impyerno, hindi lang siya puro apoy. Iba-iba yung chambers. May chambers, kulungan, na sobrang dilim. Walang nakaka-penetrate na ilaw. Maraming tao takot sa dilim. Pero psychologically, nakakatakot yung mapunta ka sa isang lugar na wala kang nakikita. Maski yung sarili mo, hindi mo nakikita. Yan yung sinasabi niyang blackest darkness is reserved for them. That's hell. So kung paano nangyayari na meron ng apoy, pero walang ilaw, total, wala naman akong balak pumunta ron. Hindi ko na alam So dapat gano'n na rin yung di ba? Yung stand mo. Whatever it is for the blackest darkness na meron dun sa impyerno, I don't care. Because wala akong planong pumunta doon. At yung magkakapag-prevent lang sa akin para pumunta doon, ang Panginoong Hesus. So ang sinasabi ko lang lagi dito, tinanggap mo na rin lang ang Panginoong Hesus. Noon, umaaring ngayon mo palang tinatanggap. Magpatuloy tayo. Wag na natin pangarapin na i-gamble yung ating spirit, yung ating kaluluwa na mapunta doon because of naniniwala ka na hindi naman mawawala yung kaligtasan ko Pero ngayon, for these people, generalize na. Mapupunta daw saan? Sa blackest darkness. So, it would have been better for them not to know yung katotohanan. Pero hindi mo rin pala ipapalo through. Nabasa nyo na ba to? The vine and the branches. Kasi meron ding if dito. Ito yung if. So dito, pinakikilala na naman, meron lang akong 7 minutes, pero kaya natin yan. I am the true vine. Sabi ng Panginoong Hesus. Sabi ko kanina, kapag kapula, sino ang nagsasalita? Sinong author? Si Jesus. Kanino papunta? Personal letter sa akin, sa iyo, at sa ating lahat. Ang sabi dito, I am the true vine. And my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. He cuts off. Ang fruit na tinutukoy dito, tatlo yung stand ng mga Bible scholars at maging yung mga mananampalataya. Marami yung naniniwala, this is the fruit of the Holy Spirit. Yes, may mga naniniwala dito, right? Ito rin ay yung good works. Maraming naniniwala din na yung fruit o yung bunga ng pagiging Kristiyano natin ay yung ating mga good works. Consistent yon. Because ang sabi sa Ephesians, di ba? For we are saved through faith, not by works, so that no one can boast.
Pero once, dun sa verse 10, once na nireceive mo ang Panginoon, you are created to do good works. Planned before even the beginning of time. Yun yung good works na kaya mo nang gawin dahil nanampalataya ka na sa Diyos. Ito yung fruit na yun. Tinutukoy din ng mga Bible scholars na itong prutas na to, ito yung pag-harvest sa mga mananampalataya. Kapag ka tayo ay nag-evangelize, nag-share tayo, kinakausap natin yung mga hindi pa mananampalataya, yun yung prutas ng pagiging Kristiyano natin. Kapag ginagamit natin yung natutunan na nating skills to present Jesus na siya yung Savior. At may nanampalataya, ang tawag doon, prutas ng pagiging Kristiyano natin. So, hindi lang ito yung fruit of the Holy Spirit. Ito yung kabuuan ng pagiging mananampalataya natin. Di ba? Tinawag tayo para mag-evangelize ng world. Hindi lang naman tayo tinawag upang magpaupo-upo, di ba? Paano mo mapapatunayan na may fruit of the Holy Spirit ka kung hindi mo isasagawa yung good works? Masasabi ba na meron kang love kung you don't want to have fellowship with your co-believers? Hindi love yun. Kung wala kang patience. So, this fruit of the Holy Spirit is proven only by our actions. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, I am full of love. Yeah? I am very patient. I am joyful. Hindi na namin nakikita yung joy sa'yo. Nakatahi yung simangot sa mukha mo. Di ba? So, it's only proven but by our works. Yung, kabisado nyo ba yung 9 na fruit of the Holy Spirit? Hindi. Hindi ba? Kung saan, ano-ano yung mga yun? Love, peace, patience, kindness, goodness, di ba? Joy. Oh. Mamaya, tingnan natin. So, ulit, sa 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. So, pag sinabing fruit, imagine na agad natin, hindi lang yung fruit of the Holy Spirit, yung good works, at saka yung makukonvince natin to accept Jesus as Lord. Kumbaga pag-ani sa mga mananampalataya. Kasama tayo dun sa work na yun. Apart from me, you can do nothing. So, apart from Jesus Christ, you cannot say na meron kang love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Wala. Hindi. Hindi mo rin ma-perform yung ine-expect sa'yo ng Panginoon na mga good works. Hindi ka rin kasama sa evangelism works ng Panginoong Hesus. Kasi, apart ka sa Kanya. Ito yung isa sa mga pwede nyong ma-encounter na argument ng mga naniniwala na once saved, always saved. Ang sabi nila, yung vine daw dito at yung branches is inseparable. Dahil meron ka na bang nakita na branch na kusang umalis sa vine? Isisibir ko yung sarili ko. Mabubuhay na ako mag-isa ko. Wala namang ganun nga, di ba? Kung merong vine, yung branches, wala siyang capability. Yun yung argument nila. Kaya hindi raw, this is just hypothetical warning. Do you think God will warn you kung walang true danger? Ganun nyo ba nakikilala yung Diyos? Huwag kang lumakad ng 10 more steps, bangin na yung palalagyan mo. Ay, hypothetical lang yan. Tutuloy ko pa rin. Hindi mo nakikita yung paroroonan mo, madilim. Sinabi na ng Panginoon, huwag kang lumakad, umikot ka, bumaba ka sa hagdan, huwag kang magpatuloy ng paglalakad mo. Hindi, okay lang yan. Oh. Nalaglag ka ngayon sa bangin. Do you think, for a second, na nanlalansi lang yung Panginoon? Na, if you remain in me? No. Kasi, ang totoo, ang sinatawag, kaya ginamit ng Panginoon yung vine at saka branches is because yung nutrients ng buhay natin nanggagaling sa true vine. Ang buhay natin nanggagaling sa Kanya. Hindi ibig sabihin hindi natin kayang isibirin sa Kanya because we have free will. Pagka ginamit natin ngayon yung analogy na to, sabihin natin, hindi natin kayang humiwalay sa Panginoon.
Lahat ba ng nagpakasal? Lahat hindi naghiwalay? Di ba maraming kayong mababalitaan, nagpakasal, lalo yung mga celebrity, ang mamahal ng kasal nila, yung pinakamagagaling na pastor, at saka ang kinuha nilang magkakasal. After 2 weeks lang ba? O after a year, naghihiwalay. Do you think hindi true love yung naramdaman nila? Pero hindi sila nagpatuloy. Ang sinasabi ko dito, kayang magbago ng puso natin. Kapag mayroon tayong gusto na hindi naaayon sa gusto, sa will ng Diyos, anong nararamdaman natin? Nababanas tayo, di ba? Lord, ito talaga ang gusto kong gusto kong pakasalan ayaw nga niya sa'yo di ba? Ano kaya, ito talaga yung gusto kong trabaho. Hindi mo naman pinag-aralan. Gusto mo pala maging engineer. Pero hindi ka nag-aral. Paano ka magiging engineer? Di ba? Hindi ka nakinig sa teacher mo nung high school. Hindi mo ginalingan agad para ma-accept ka dun sa university na gusto mo. So, lahat ng mangyayari sa atin, may nagsabi sa akin, what you are now is the product of who you are 10 years ago. May katotohanan? Who you are now is the product of who you are 10 years ago. Ang pinag-usapan namin dito yung health. Kasi mahilig siya mag-gym. Very active. Tapos nung latest kami nagkita, nakita niya na malaki na yung tiyan ko. Kalaro ko siya dati sa basketball, kalaro ko sa badminton. All of a sudden, hindi na ako ganun ka-active. And so, siyempre, tutubuan na ako ng tiyan. Mahina na yung muscles ko. Kaya ang sabi niya, the product of who you are is who you are 10 years ago. So, kayong mga estudyante, kayong mga young professionals, nangangarap kayo ng marangyang buhay. Kung hindi nyo i-work out ngayon, yung financial, yung habit. Kasi itong tinutukoy dito natin is building our habit. If you don't read the Bible now, you don't know anything 10 years from now. 10 years more. You will remain, baka nga minus pa, if you don't read the Bible now. So, paano mo makikilala ang Panginoon ng mas malalim pa, ng mas higit pa, kung hindi tayo magbabasa ng Bible? Diba? Gustong-gusto lang natin naririnig. Diba? Planted by the streams of water and produces fruit every season. Ganun ang mga taong nagbabasa ng Bible. Diba? If you do not remain in me, you are like a branch thrown away and withers. Ang sabi dito, such branches are picked up, kukunin, thrown into the fire. Magsabi tayo ng totoo. Thrown into the fire. Anong tinutukoy ng Panginoong Hesus dito? What fire is he talking about? Kung wala kang silbing branch, if you're not bearing any fruit, wala kang silbi sa kaharian ng Diyos. Diba? Ano yun? Palamuti ka lang sa kaharian ng Diyos? Samantalang gustong-gusto mong tinatawag na, I am a servant of God. Well, why are you not serving? Diba? Gusto mo palang tawaging servant of the Lord, pero ayaw mong mag-serve. Ang siniserve mo, sarili mo. Yung motive mo, selfish. Gusto mong magpastor, pero gusto ko, ganito sweldo ko. Diba? Yes or no? May mga nakita ba kayong pastor na gano'n? Gusto magpastor, kasi gagawing hanap buhay yung church. Tama ba yun? Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Because what I prayed before, He has granted now. He has granted now. Bless me, O Lord, outside from the church. Bless me. So ginawa ng Panginoon yung model ng ginawa ni Paul. He is a tent maker. And after he being working as a tent maker, he is preaching the word of God. Sabi ko, Lord, parang gusto ko rin yan. Hindi ko alam na God will take it seriously. Pero He blessed me. Magsisinungaling ako kung hindi ko sasabihin na I am blessed by the Lord
doon sa trabaho. Tatamaan akong kidlat. Kasi nagsisinungaling ako representing him in front of you. Pero, young professionals, kung hindi kayo maayos humawak ng pera niyo, hindi kayo nangangarap, hindi niyo wino-work out yung pangarap niyo ngayon, hanggang pangarap pa rin sila 10 years from now. So, i-apply natin practically yung pinag-aaralan natin sa mga buhay-buhay natin. Okay? I-apply natin. Kasi kung hindi, mananatili tayong ganito, stagnant. Di ba? So, bakit ko mga sinasabi ito sa atin? Because we always have the choice. Nung tinanggap natin ang Panginoon, hindi niya sinabing mawawala yung free will nyo. Para kayong mga robot, lahat ng sabihin ko susundin nyo. But that is not the case. Ang case is that God wants us to work. God wants us to follow Him, know Him. And how do we know? Reading and meditating the Word of God. Ang sabi sa Joshua, these are one of my life verse. Bakit dapat may life verse ang mga Kristiyano? Kasi yung life natin yung nais ng Panginoon na baguhin. So, saan mo ibabase yung life mo? Sa moral statutes na pinipresent ng world? Siyempre, dun tayo sa salita ng Diyos. Ang sabi niya dito, nabasa ko to, I was still in college. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth. Ibig sabihin, mangangabisado tayo. Ginawa ko ba yon? Hindi ko masyadong kabisado. Hindi ko nga alam minsan yung reference ng mga sinishare kong Word of God. Pero it's there. Pero ngayon, madali kasi i-google. Okay? This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Meditate on it day and night. Ibig sabihin, dapat may devotions tayo. So I encourage you, i-download natin yung app ng Our Daily Bread. For a start. That you may observe according to all that is written in it. Ibig sabihin, ang ibig sabihin kasi ng observe, it connotates a teaching na dapat ina-apply natin sa buhay natin. Yung napag-aaralan natin salita ng Diyos. Ito yung may pangako. Dito ako na hook ng Panginoon nung mabasa ko yung Joshua 1:8. Kasi nga, sa squatter lang kami nakatira eh. Wala, bahay namin, gusto mo lang gumiba eh. Color natural, brown at saka kalawang. Lagong sinishare to, yung bahay namin, napapagitna ng dalawang magandang bahay. Yung bahay namin, tabingi, kahoy na bulok. Buti hindi tinamaan ng earthquake. Kasi kung tumama yung earthquake during that time, yung ganun yung condition na to, nabagsakan na kami ng bahay namin. Bulok na yung bahay namin. Kaya hindi nyo ako mapuhusgahan kung makot yung attention ko nung anong pangako ng Panginoon. For then, you will make your way prosperous and then you will have good success. Sino ba naman dito ang ayaw maging successful? Sino ba dito ang ayaw maging prosperous? Lahat tayo gusto yon. Pero ang sabi niya, the first move is to make the Word of God your life, your priority, to know Him. Joshua 1:8. Kung gusto niyo, gawin niyo ring life verse yan. Tapos i-meditate niyo anong sinasabi ng Panginoon sa atin, sa Joshua 1:8. Very similar yung Psalms 1, 2, and 3. Ang daling tandaan, Psalms 1, 2, 3. Di ba? But His delight, yung tao yon, tayo yon. But His delight is in the law of the Lord. And in His law, He meditates day and night. Very similar, di ba? He shall be, eto na, dinidescribe na yung taong palabasa ng Bible at ina-apply sa kanyang buhay. He is like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Ibig sabihin, maski tagtuyot, maski merong international na magaganap na walang trabaho ang lahat, pero hindi ka magkukulang. During the COVID, maraming tao nakaganon sa gobyerno. Pero marami sa ating mananampalataya, maski hindi bigyan ng ayuda ng gobyerno, may makakain. Totoo, hindi.
Totoo. Ang sabi ng Panginoon, mayroon pa rin. Biruin mo, during that time, lalo pang lumaki yung sweldo ko. Nagalit ako sa company na nagtanggal sa akin. So, binigyan naman ako ng bayad. Pero I'm not after that. Kasi yung loyalty ko sa company, ganun kataas. Pero inalaw ng Panginoon na matanggal ako. Dahil ililipat niya pala ako ng trabaho. Ng 3 times na mas malaki yung sweldo. Hiniling ko ba yon ngayon? During that time? Hindi. Gusto ko magpatuloy at doon na mag-retire. Pero may balak ang Panginoon na iba. Kasi kung hindi niya ako inilipat, 6, 8 people are under me as an engineer. Lahat ng trabaho nila, chinecheck ko, lahat ng dapat na bibigyan ko sila ng trabaho. So hindi ko ma-perform yung maging head pastor nyo kung nandoon pa rin ako sa old job ko. So ang sabi ng Panginoon, I will prove to you na meron akong magandang balak para sa'yo. Tatanggalin kita sa trabaho. Ha? So, hindi sumamaloob ko sa Panginoon. Sumamaloob ko doon sa mga boss manager ko. Kasi we're friends. And I know na valuable ako sa company. Pero mas pinaniwalaan nila yung new manager over me, 12 years in the company, pinaniwalaan yung bago. Kasi puti siya, brown yung skin ko. Well, di ba, sabi sa Romans 8:28, all things come together for good to those who love God. Eventually, nalipat ako sa isang company na wala akong hawak na tao. Sarili ko lang. Work from home. So during the COVID, while everyone else nagkakagutom, naghahanap, si Rodel, binibigyan ng Panginoon ng pagpapala habang nandoon sa bahay. Doon nagtatrabaho. Tapos dinoble and triple pa yung sweldo. Pero kasi ang balak nga niya is i-promote ako sa church. That is the answer from maybe 20 years ago na prayer ko. Dito kay Joshua 1:8. Lord, gusto ko to. So, bakit kaya sinagot ng Panginoon na ginawa kong prayer yung Joshua 1:8? Kasi ang first part dito sabi niya, do not let this book of the law depart from your mouth. Sinabi niya sa Psalms 1:2-3, delight in the law. So, Kristiyano ka bang tunay kung wala kang naisin? Nasusuya ka ba sa salita ng Diyos every time na naririnig mo? Nako-condemn ka imbis na na-uplift ka? Kapag ka hindi ka na-uplift sa salita ng Diyos, tanungin mo ulit sarili mo, tinanggap mo nga bang tunay ang Panginoong Diyos? Nagpabautismo ka ba dahil itinula ka lang ng tatay mo? Anak, magpabautismo ka, tinula ka agad sa harap ng nalaglag ka sa tawag dito sa pool. Dito na rin ako eh. Bautismuhan mo ako. Oh. Hindi tunay yun. Diba? Ito ang pangako ng Panginoon, Psalms 1:2-3. You will be like a tree planted by the streams of water. And maski ano mangyari sa kondisyon ng mundo, hindi ka magugutom. Just like what David said. I haven't seen any person who believes in God, who relied on God, that begs for bread. Hindi tayo mamamalimos ng tinapay. I want you, after this service, I want you to ask yourselves, napupulfill ko ba yung mandate na binigay ng Panginoon sa akin? Am I truly a servant of God? Did I truly accept Jesus as Lord and Savior? Tanungin natin sa ating mga sarili. Amen? Okay. Tayo po tayong lahat. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And the life of love
His mercy reigns. Hallelujah. Amazing grace. I change my life. I be set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Amazing grace. Amazing Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na to. I pray, Panginoon, na continue na mangusap ka sa bawat isa. And Lord, kung ano man yung kakulangan ko sa mga pinrepair natin, Panginoon. I know limited yung time, but I respect, Panginoon, that you are a God na respecter din ng time. You didn't even force yourself sa amin, Panginoon. Kumakatok ka pa, Panginoon, sa aming mga puso bago ka pumasok sa amin, sa aming mga buhay. Ikaw yung klaseng Diyos, Panginoon, na ginawa na ang lahat, pero hindi mo pinagpipilitan yung iyong sarili. But we believe, Panginoon, that you are doing something behind, Panginoon, the camera. At ikaw, Panginoon, yung kumikilos para kami ay guide. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginamit mo na before, para kami, Panginoon, ay akayin, Panginoon, sa tamang landas, sa tamang kaalaman, Panginoon. And we want to follow you, Panginoon, dun ang sabi mo, Panginoon, dun sa pag-anyaya mo. Ikaw ang may sabi, come to me, all of you. Kung nag-respond man kami, Panginoon, is because ikaw pa rin yung gumawa ng paraan, Lord. On our own, Panginoon, hindi namin kayang piliin ka. Pero ikaw, Panginoon, yung gumawa ng paraan para masulya pa namin yung kabutihan, yung kagandahan, Panginoon. And now, Panginoon, I pray, put hunger and thirst sa aming mga puso, sa aming mga espiritu, Panginoon. Para i-feed namin, Panginoon, yung mga spiritual bodies namin, Panginoon. And the food that you are referring to, Panginoon, is yung Word of God. Yung Word mo, Panginoon. We will not hunger for this. We will not thirst for this on our own, Panginoon. And so, my prayer, Panginoon, ay gutumin mo kami sa iyong mga salita at mauhaw, Panginoon. At hanapin, Panginoon, ka namin. Pag-aralan ka pa namin ng higit pa. We will be someone in 10 more years' time, Panginoon. Maski 1 taon nga lang, Panginoon, you can do a lot of things if we allow you, Panginoon. And so, Lord, I pray for this church, even on how we worship you, Panginoon. We can only worship you as much as how much we know you, Panginoon. At sana malaman namin lahat yun, Panginoon. Let not our emotions be our guide na we are blessed because we are emotionally charged. As the way this world is presenting, Panginoon, yung pag-worship. We will worship you only in your spirit, only in truth, Panginoon. And how do we know truth? It's through your word. So, let us be hungry and thirsty, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong patience, sa iyong love. Salamat sa mga pinrepair mong salita ngayong umaga nito, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na habulin pa kami ng mga rhema words as we step outside this church, Panginoon. Salamat sa church na to na you continue, Panginoon, na kino-cover by ng iyong blood. And I pray, Panginoon, continue to bless everyone, yung may mga trabaho, Panginoon,
Continue to bless them. Gamitin mo sila, Panginoon, that the world may know na mayroong Diyos na buhay, na humahawak ng mga buhay namin, Panginoon, and are lovingly guiding us, Panginoon, dito sa pag-maneuver namin, Panginoon, sa buhay namin dito sa mundong ito until you come back, Panginoon. Salamat nga po, Ama, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na without that, Panginoon, we are all cursed. And we will remain cursed kung hindi mo kami inibig, Panginoon. So, in all of this, Panginoon, pinapasalamatan ka namin at ikaw ang itinataas sa aming mga kalagitnaan. So, church, let us raise our hand in submission to God. May you, good Lord, our good Lord, bless us. May you keep us, Panginoon. May your peace be with us. Always, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Everyone say, Amen.